nag-send sila ng message dito na napakabigat. Sobrang minimal lang nung ginamit na vocals dun sa backing track nila guys. Talagang pinapakitaan talaga nila dito yung mga ibang lahi, no? Yo, what up? Magandang araw sa inyo mga Hops. So we have another video for today and di pa rin tayo maka-get over dito sa Akon 2025, no? Yung performance nila doon. Hindi na to reaction kasi nakagawa na tayo ng reaction, but they uploaded a different video, no? Ibang angle. So, di ko pa to napapanood. And what I'm going to do right now is bibigyan lang natin ng highlights, no? Bigyan natin ng hustisya yung performance nila dito kasi ang daming na-missed for me dun sa video na ginawa natin ng reaction. So, bigyan natin ng highlights yung ibang mga performance nila dito kasi grabe, sobrang lupit talaga nung ginawa nila dito. And hindi lang to basta performance, no? So, let's go. Let's check yung mga ginawa nila nung Akon 2025. So yung intro pa lang nito, ang lupit na eh. Yung tulad yung sinabi ko sa reaction. Kakaiba yung intro niya. Talagang yung pang mga hari, kumaga yung intro niya. And pinatungan ng electric guitar. Sobrang unique nung pag-aagawa ng intro na yun. So dito sa Dam, ang gusto kong bigyan ng highlight dito yung sa part ni Ja. Ito, yung dance break ng Dam. Mas maganda yung angle dito. Kitang-kita yung dance performance nila. Angas nun sa pa. So ang lupit ng ginawa nila dito. Di ko ma-imagine kung paano nila ginagawa to sa practice, no? Considering na meron silang world tour, tapos nagpa-practice pa sila ng ibang arrangement ng song and then yung dance choreography. Sobrang hindi ko naiisip kung saan nila sinisingit yung time na yun para gawin nila yun, di ba? And then kapag in-execute nila, as in talagang solid, walang mintes, no? Kumbaga parang gawa na nila yun ng ilang beses, no? Well, for sure, talagang ganun nga siguro yung ginagawa nila. Talagang mini-make sure nila na sapat yung practice na ginagawa nila. Uulitin nila ng ilang beses, no? Para pagdating at pagtapak dun sa stage, grabe. Talagang smooth yung paglapag nung performance na to, nung dance break dito sa Dam. And then after nun, yung normal na dance break medyo maikse, di ba? And then after nun si Ja yung papasok. Tapos yung dance break na ginawa nila dito, pinahaba nila. So sa part ni Ja, mas nakakapagod yun. Pero lupit kung paano niya ginawa dito. Tingnan natin. Walang hingal, no? Talagang hindi hiningal si Ja dito. Kabisado niya kung paano niya gagawin yung pasok niya doon, no? And napansin ko rin ngayon lang, no, yung music nila rito sa video na to, nakahalo na pati yung mixes ng mga effects doon sa vocals. Kasi yung sa live, as in yung microphone mismo, yung yung raw sound ng microphone yung naririnig mismo doon sa live stream eh. Pero sa ganitong video, magkahalo na yung mga mixes, no. Para sa akin nasa pandinig tulad nung yung hagod ng boses ni Ja. And
dun sa live stream, raw vocals yung naririnig natin. So yung next na kinanta nila is Eton Ball. Ito isa pang malapit din talaga to. Yung intro pa lang. Yung ganong pasok, lupit. So halos lahat yata ginawa nila ng bagong areglo. Dito sa Eton Ball, gusto kong i-highlight dito yung kay Japa rin. Ito. Ayun nga, may mas effects na nga rito. Parang may delay. Yung delay na effects. And dito sa Eton Ball, sobrang minimal lang nung ginamit na vocals dun sa backing track nila guys. Talagang yung performance nila dito, talagang pinapakitaan talaga nila dito yung mga ibang lahi, no? Na parang sinasabi nila, ganito dapat mag-perform sa stage, no? So, yung lupit. Another highlight yon para kay Stel, no? Yung birit niya habang naglalakad. Bumirit ka pa nga lang, ang hirap na eh. Pero yung after mo mag-perform, tapos bibirit ka pa, and then naglalakad ka. Tignan niyo. Grabe. Basic na basic lang para kay Stel yung ganong birit eh, no? And gusto ko rin i-highlight yung galaw ni Josh dito. So actually yung performance talaga nila dito lahat, silang 5, talagang todo talaga, tinodo talaga nila yung sayaw nila dito, yung pagkanta, lupit. Diba? Yung mga ganong galawan, lupit. And then next, yung intro naman ng Dungka, lupit. Grabe talaga yung mga ganong adlib ni Pablo eh, no? Grabe, lupit talaga ng intro. Lupit talaga nila gumawa ng ganung mga instrumental, no? Rock version, no? Lupit, lupit. So, yung gusto kong i-highlight dito sa part na to. Eto, yung rap part, no? Kakaiba yung beat. Lupit ng beat na ginawa nila dito. Lupit, lupit, no? Kakaiba yung pasok ng beat ng rap part dun. And then next, no, after nilang i-perform yung Dungka, sobrang saglit lang nung break na ginawa nila, tapos pinerform na kagad nila yung next song, which is yung Crimson. Lupit. Let's check. So, parang mga 3 to 4 seconds lang ata yung pagitan nun, tapos sabi kagad ni Stel, you guys want more. Nag-drop kagad yung intro ng Crimson.
Imagine, talagang sobrang solid nung performance nila dun sa Dungka, 'di ba? Ano siya, hype song, high performance, tapos yung mga moves din nila doon is solid. Tapos bigla silang magki-cream zone kaagad. And ang laki pa ng stage. Tignan niyo yung takbo ni Stel, no? Haba eh. Grabe. Grabe. Uy, kakaiba to ah. Dapat talaga ito yung reaction natin, no? So, in-upload to 3 days ago na late na eh. Mas kitang-kita yung galaw nila dito, yung bagsak ng ulo ni Stel na pag ganun. Check nyo. Grabe. Pangbaro talaga to sa sayawan si Stel. Dito naman sa Cream Zone, gusto kong i-highlight dito yung grabe. Pinaka-paborito kong performance na ginawa nila dito sa Akon. Grabe. Game. Pinerform nga pala nila to sa Perth, no? Solid, grabe. Buti pa sila nakita na yung ganitong performance nila. You know, yung beat netong dance break nila sobrang angas talaga. Kasi yung ang lalim ng ang lutong ng bass drops. Tapos yung may suspense pa na yung follow up na suspense na pagbagsak ng beat, ng bass, may ganung tunog eh. Ito sa part na to. You know? Grabe, yung lupit. Di ko alam paano nila pinagkakasya yung oras nila para mag-practice pa ng ibang arrangement, no? Dahil siguro nga kabisado na nila yung original dance break ng part na to, no? So, basic na lang din talaga siguro sa kanila mag-add ng panibago. Lupit. And sa Cream Zone, gusto ko rin i-highlight dito yung kay Pablo. Ang angas din nung beat na ginawa dito sa rap part ni Pablo talaga. So, yung ganitong setup yata ng video, yung sa speaker na yung naririnig na sound, no? Yung sa live stream kasi, mas raw yung tunog doon, mas direct. So, mas naririnig yung palo ng beat, yung raw vocals nila. So, ang lutong ng hindi lang masyadong malinaw dito sa video na to, pero ang lutong ng beat na ginawa nila doon talagang yung palo ng beat. Kasi yung ganong palo ng beat, mas na-emphasize niya yung kung ano yung ginagawa ng isang performer. 'Di ba? Kapag may beat lang tapos singing or tulad ng ginawa ni Pablo, nag-rap siya. So mas na-emphasize yung rap part niya doon. So yung sa dance break din, 'di ba? Beat lang yung pumapalo doon. So mas na-emphasize ngayon yung dance break nila. Lupit. Isa pa nga, gusto ko panoorin. Parang may drop pa pala ng tubig doon, no? So, grabe talagang ginawa nila dito. Gusto ko rin itong mapanood. For sure, baka gawin din nila to sa homecoming, no? Sana gawin nila to. Kapag may mga performance sila, no? Hindi pa ulit-ulit no? Talagang binabago at binabago nila Kung kaya't parang nagkakaroon tuloy ng hinayang yung iba na ginawa nila to dito, or wow, iba yung performance dito, and iba rin yung experience na let's say umattend ka sa kick-off nila or sa ibang mga country ng simula at wakas world tour nila. Sa kick-off, iba yung experience mo, and yung sa ibang bansa, iba rin yung experience mo, di ba? And then kapag may mga namimiss ka tulad nito, hindi natin ito napupuntahan, di ba? At yung sa Perth, talagang nagkakaroon ka na grabe, swerte nung
mga nakakita at nakasaksi ng live performance na ganito. And sila lang yung Pilipino, take note guys, no, na nag-perform dito, no. The rest, mostly Koreans. I'm not sure if may mga ibang lahi pa ron magkakamukha kasi no, mga singket. Sabi nga naligaw si Ja eh. So, sila lang yung Pilipino dito, no. Bit-bit nila yung bandera ng Pilipinas. Nakaka-proud na binabanggit nila yon na they're from the Philippines, no. Yung patriotism nila nakakatuwa, no. So, talagang inaangat nila yung bandera ng Pilipinas. And nanood din ako ng ibang performance, no, ng ibang mga nandito sa Acon 2025. Siyempre, chinek ko rin kung ano ba yung meron sa kanila, kung paano ba sila mag-perform, di ba? Chinek ko rin. And grabe. Tulad nga nung title ko dun sa reaction natin, no one performed like SB19, guys. Ang lupit. Talagang pinakitaan nila dito yung ibang mga artists, no? Talagang nag-send sila ng message dito na napakibigat kung paano ba dapat mag-perform. Yung performance nila dito is for top 1. In my opinion. Deserve talaga nila yung global stage. Deserve talaga nilang ma-recognize globally, guys, no? Solid talaga. Kung umabot ka man dito, maraming salamat sa panonood, no? That's the highlight na gusto kong bigyan ng pansin sa performance nila sa Acon. Grabe, solid. And kung hindi ka pa naka-subscribe sa ating channel, pa-subscribe naman, no? Malaking tulong po yan sa ating channel. And thank you so much sa lahat ng mga naka-subscribe sa ating channel, no? Maraming salamat po. And nakikita ko may iba nasa ibang bansa pa, no? Nagko-comment sila, they're from ganitong lugar, no? So, comment nyo na rin no, kung tagasan ba kayo para nalalaman ko rin kung saan ba umaabot nung pinagagagawa natin dito. So, yun lang. Thank you so much again. I'm Nick Gal. God bless.